pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Kabilang ito sa panawagan at hiling ng ating mga kababayan na patuloy na tutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at inaasahang mailalahad sa ikalimang State of the Nation Address. Ang iba pang mga nais marinig ng ating mga kababayan sa SONA, alamin sa sentro ng balita ni Sheila Natividad. Bagamat nagtakda ng mga pansamantalang suspensyon sa opisina at eskwelahan dito sa Quezon City dahil sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, ang tricycle driver na si Gerson maaga pa lang ay nakapadyak na para kumayod. Ang inaasahan niyang matalakay sa SONA, pagbaba ng presyo ng gasolina sa kabila ng tensyon sa Middle East. Tungkol po sa akin, sa mga driver, pagbaba ng gasolina, ma'am. Kasi mataas po kasi talaga yung gasolina. Hirap kami, ma'am. Halos hindi kami kumikita. Eh, sa ngayon, hindi pa rin ang diferensya. Dapat baba pa niya yung gasolina. Si Sheila naman na isang street vendor, ang hiling naman para sa Pangulo, good health para anya ay may good governance din. Sana po palaging ng katawan niya para maano niya lahat ng mga natin dito sa Pilipinas. Gusto ko naman yung talakay ni Presidente. Sana po ibaba po yung presyo ng pagkain, gas, saka yung mga ibang mga may sakit, pagtulungan po natin. Sa ika-4 na SONA ng Pangulo, binigyang pansin niya ang zero balance billing sa mga ospital na accredited ng Department of Health. At dito, higit 2 milyong kababayan natin ang nakinabang. Maraming Pilipino ang natulungan. Sa grupo naman ng street sweepers na ito sa Batasan Hills sa Quezon City, ang gusto nilang talakayin ni Pangulong Marcos Jr., libre at abot kayang pabahay para sa mahihirap at mas mataas na sahod. Sa bahay at lupa, kasi yung tinitirikan namin, parang 3 years na lang yung namin doon yung kontrata. Baka daw paalisin kami. Siyempre kung papaalisin kami, sana mayroon man lang mapaglagyan sa amin. Ang kinikita rin kasi ng isang street sweeper, 245 pesos kada araw kung saan 4 na oras silang duty. Ang iniiling lang namin yung taasan ba yung sahod namin. Kung mag-umulan talagang kahit uminit umaraw or gano'n, mataas ang sahod namin hanggang 245 lang. Yun lang naman ang inaano namin yung taasan yung sahod namin. Matatandaang nitong July 25, epektibo na ang unang tranche ng dagdag sahod sa National Capital Region ayon sa Department of Labor and Employment. Nasa 1.1 million minimum wage earners naman sa Metro Manila ang makikinabang sa aumentong sahod na itinuturing na pinakamalaking wage hike sa rehiyon sa kasalukuyan na umaabot sa 85 pesos. Habang ang susunod na tranche naman nito ay mararamdaman sa taong 2027. Pero kung may isang bagay mang gusto ang ating mga kababayan na sana ay ipagpatuloy na tutukan ng Pangulo, walang iba kundi ang umano'y maanumalyang flood control project sa bansa na isiniwalat niya sa kanyang nakaraang SONA. Gusto ko ituloy yung sa flood control na kasi pinagtatakpan nila nanonood kasi ako ng mga balita Apektado tayo dahil yung pera ng taong ninanakaw, di ba? Yun nga dapat tutukan yung mga nabiktima ng flood control. Kasi talagang pahirap sa tao Sana mabigyan ng pansin. Kasi sobra-sobra ng pahirap yung sa Bulacan na yan Kasi dati pag binabaha yun, 1 linggo lang, ngayon 1 taon Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.